guys. So today gawa tayo ng pumpkin soup with roasted cumin. So basically gamit tayo ng kalabasa or pumpkin. Then kuha tayo ng konting ginger lang, then onion, then some 1 clove garlic, 2 cloves yata yan. And then instead of cream, gagamit tayo ng evaporated milk. But if you have cream, gamitin nyo. I have here cumin seeds. Kung wala kang cumin seeds, cumin powder. And then I have this vegetable bouillon cubes. Kung wala naman kayo na ito, gumawa kayo ng vegetable stock. Kaya nga lang, medyo matagal-tagal yun. Ito naman, 1 cube is equivalent to 2 cups of water. Pero tatansyahin natin kasi gusto natin makuha yung thickness na gusto natin ma-achieve. So start tayo. Let's. And one more thing guys, kung wala kayo na itong vegetable broth, pwede rin kayong gumamit ng chicken broth, beef cubes, chicken cubes, fish cubes, or any cubes na gusto ninyo. Kasi hindi naman lahat ng tao gusto yung vegetable broth. So it's up to you. O kung gusto mo, tubig na lang, plain water. Then instead of putting this, pwede kang siguro maglagay ng Ajinomoto, MSG, or just a bit of sugar and salt na lang. It depends on your diet. Or anong klaseng taste buds meron ka. Dahil itong recipe na to gagawin natin based on this video. Siyempre kung ano meron dito sa akin yung gagawin ko. Then ituturo ko na lang sa inyo yung mga variations niya. Ano yung mga pwedeng gamitin pag wala kayong mga ingredients sa to. So ayan mga lodi, ready na yung slice na yung ginamit ko is 2 onions. Ito mga 1 teaspoon garlic. And 1 teaspoon sugar, and then 1 teaspoon cumin, and yung natin veg cubes, and our pumpkin, siguro approximately mga 250 to 300 grams, and then our evap ready, our olive oil ready. So raratkan na tayo. Yan, first our pan, lagyan natin siya ng oil muna. Dahil i-fry natin yung onion, half of the onion. Then tatanggalin natin ulit yung oil, discard natin siya mamaya. So this onion, kakat natin siya in half. Yung isa for saute and puree, yung isa naman for fry, garnish, and additional flavor din sa finishing natin mamaya. Fry lang natin yan. Yan. Make sure na babantayan nyo yan kasi mabilis masunog yung onion pag once na nag-glaze na siya. Stir lang para evenly yung pagka-fry niya. Ito nag-release na rin to ng sweetness flavor niya. So kahit siguro din nyo nagamitan ng MSG or any booster, goods na to. Naka high fire pa lang siya, pero pag once na nag-golden brown na siya, mag-minimum na tayo. Minimum to lowest fire. So nag-caramelize na siya mga lodi. And then muna natin, pwede muna natin sa fire. Then mix lang natin siya. Kasi continuous pa rin yung luto niya kahit matanggalin mo sa apoy dahil may init yung oil natin. Hanggang makuha lang natin yung siguro konti pa. So ito na yung fried onion natin guys. Done na siya. Yan mga lodi. So binawasan natin yung oil ulit. Yan, konti lang dinira natin. Siguro ano lang to, 3 tablespoon. Next natin is yung cumin. I-roast lang natin siya. Pan-fried lang natin yung cumin.
kaya natin inuna yung cumin kasi kukunin ko yung half ring niya, half ng cumin, and then gagamitin din natin mamaya sa pang kimchi. So niro-roast natin ito para mag-release ng flavor yung cumin. Iba yung hinalo mo na cumin lang sa pagkain compared dun sa ginisa mo muna. Yung kumbaga binusa mo, parang nilabas mo yung aroma muna. Okay, yan binasapang maliit yung onion. So yan yung cumin natin, ginawa ko yung half with some little oil. Dagdagan na tayo mamaya. Ito na yung natira natin. So, lagay na tayo. Lagyan natin yung ginger, garlic. Gusto mong unahin yung onion? Oo, unahin mo. Ang problema rin doon. Sour onion. Kalabasa natin. Yan lang guys, so normal gita lang tayo hanggang matik lang yung parang roasted flavor sa kalabasa. Iba kasi yung lasa nung nagisa compared sa pinakuluan lang eh. So release lang natin ng konti yung i-sweat lang natin ng konti itong kalabasa, and then lagyan na tayo ng water and cubes natin. So dagdag na tayo ng water. Mga half cup lang to. Cubes natin. Yan siya guys. So pakuluin lang natin siya hanggang lumambot. And then i-hand blend na natin siya mamaya. Mga lodi. So gamit tayo ng Philips na hand blender. Yan. Yan yung gagamitan pang puree. So medyo malambot na yung ano natin. Kalabasa. Konti lang yung liquid natin kasi magdadagdag pa tayo dito. Mas okay na yung malapot siya compared sa malabnaw. Kasi pag malabnaw, mahirap ng habulan. So at this rate guys, pwede na nga siyang baby food eh. Itong ano na to, gandang consistency. Baby food na siya. Pero gagamitin natin siya sa side. Appetizer natin. Yan. So at this rate guys, ito sakto-sakto na to sa baby food. Yung mga baby natin na mga 3 to 6 months. Yan yung mga pwede sa kanila yan. Yun nga lang, may skip tayong step. Pag bibigyan nyo yung baby nyo ng ganitong pagkain, wag muna kayo maglagay ng MSG or bouillon cubes or yung betchin. Kuha muna kayo ng separate para sa baby, and then tsaka na kayo mag-add ng MSG or yung bouillon cubes natin para syempre medyo safe si baby. Ayan, saktong-sakto na rin to sa mga bungal na kapitbahay natin. Pwede mo nabigay sa kanila yan para matikman naman nila yung soup mo. Hayop ka! Gusto mo saksakin ko nga lang mo, ha? Ito na yung ebak natin guys. Nagna tayo. Diba? Creamy na siya. Kung ayaw nyo naman ng ebak or allergic kayo sa mga dairies, pwede nyo disregard yung milk natin or yung cream natin. So I think this is done. Taste na lang tayo. Adjust salt, pepper. Konti. Di pa ako naglalagay. Naming ahimik. Gusto mo nang manahimik, ha? Ha? Tingnan na natin. For me, it's enough. Hindi na kailangan ng salt kasi medyo maalat na yung natin. Yung broth natin, yung cubes. Okay, it's done. Pepper na lang natin. So, hindi kumpleto yung soup natin pag wala tinapay. Meron ako ditong club tortilla. So, tara, tirahin natin. Tinad ko lang siya ng lengthwise.
na pan grill natin siya. Ang pan natin and our tortilla. Lagawin natin siyang crispy sticks. So yan na siya mga lodi. High fire, no oil na anything. Basta lagay niya lang siya dyan. Then natin natin yung mamaya. Hanggang mag-crispy lang. So nabaliktad ko na siya hanggang standing. Kaya di ko na napakita. Kung may oven kayo, pwede nyo daan na rin sa oven. Big nyo na lang. Parang hanggang mag-crispy siya. So I think it's done. Tingnan siya konti. Matipa. Dapat talagang magano siya. Maging parang biscuit. Init. So, done na siya guys. Medyo malutong na yung ano natin, yung tortilla bread. Pamagin lang natin siyang konti para mag-crisp palalo. So ito na yung soup natin guys. Transfer ko na sa plate. Assemble na tayo. Yan mga lodi. So tapos na. Nag-drizzle na lang ako ng konting olive oil. And then I put some paprika. And then ito yung bread natin is meron siyang tomato salsa with pickle. Ayan, done yan. Wala akong greens mga lodi. Sayang kung may mga microgreens sana. Ito lang yung laman ng kitchen ko kaya yan ang ginamit ko. Wow. Masarap ng combination ng tomato salsa and yung bread tsaka yung pumpkin natin. Sama natin ng onion. Wow. So the leftover guys, ayan siya. I added more water kasi mas gusto ng kids na medyo malamnam. Pero yung ginawa ko kanina is a thicker version siya. So add lang ng water if you want to reach the consistency na gusto nyo. Yan ang gusto ng bata. So yan ang sa kanila. Yung akin hiniwalay ko na. Yung nasa plate kanina. Okay?